Kung halimbawa, meron kayong kamag-anak or yung mga kaklase ko no, na nagtatanong minsan, Richard, wala akong lisensya dyan sa Pilipinas pero meron akong driver's license dito sa abroad. Pwede po yan. Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela. Majesty Driving School, kasama mo sa tamang pagmaneho. Majesty Driving School, dito ay tiyak ka na matututo. Majesty Driving School, palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na magturo ng disiplina, maging responsable sa manibela. Yes, good afternoon mga ka-SP. Again, Mr. Richard Lugto na lagi magbibigay sa inyo ng mga maliliit na kaalaman. Pero yung maliliit na kalaman na yan, pag yan po ay pinagsama-sama, Ba. malaki po ang iyong matutulong sa inyong buhay at iwas disgrasya yes. sa atin lahat. Okay, iwas disgrasya. Ngayon, ano bang topic natin ngayon? General Manager. So, Bossing Vic. Yan. Okay. Teka, hindi pa kita tinitira. Tinitira mo na agad ako eh. Nauna na ako eh. Gusto kong pakilala sa inyo si Dr. Willie Ong, ha? Ano ba may papahayag mo ngayon na Dr. Willie Ong? Po, no? May papayo ko po ngayon tungkol po sa paggamit po ng foreign driver's license. Yan. Okay. So, ito po, no? Ito ba sir ay minamaneho na Yan. Ng isang Pilipino na merong foreign driver's yes, license. So, pero wala siyang lisensya ng Pilipinas. Yes. Okay. Okay. So, by Republic Act 4136 po, no, pinapayagan po natin ng bansa, ng government natin na gamitin ang foreign driver's license o lisensya po sa ibang bansa. Okay. No? Ng sino man ng 90 days. 90 days. Tandaan nyo mga ka-SP ha, kung halimbawa meron kayong kamag-anak or yung mga kaklase ko no, na nagtatanong minsan, Richard, wala akong lisensya dyan sa Pilipinas pero meron akong driver's license dito sa abroad. Pwede po yan. Pero within 90 days nyo lang pwedeng gamitin dito sa Pilipinas. Yes. At ganoon din tayo. Pupunta tayo sa ibang bansa, magta-travel tayo ng mga 2 months lang or 1 week, pwede rin po kayong mag-drive ng sasakyan dun sa ibang bansa na hindi rin lalagpas ng 90 days. Yes, tama sir. Then after 90 days po, no, kailangan nyo na po mag-secure ng Philippine driver's license. Yes, Ibig sabihin, tama. i-proseso nyo na po yung lisensya. Ganun din Sir Chris ha, pagka ikaw naman pupunta sa ibang bansa at lalagpas ka na ng 90 days, kailangan nyo muna rin mag-secure ng driver's license kung saang lugar ka o saan bansa. Okay, sir. Apo. Pero sir, yung foreign driver's license, pwede nyo naman po yan i-convert no, into Philippine driver's license. Yes. Depende po, may mga requirements lang po yan hinihingi si Land Transportation Office. Okay, pero Okay. meron lang akong konting ano dyan Sir Chris ha. Ito yung narinig ko ha, pero hindi ako 100% ha, na alam niyo naman mga ka-SP, hindi ako nagyayabang sa inyo, hindi ko sinasabing ako'y ganun ka-expert ha, pero base sa aking kaalaman at sa aming pamilya, no, pagka ikaw pumunta sa ibang bansa at hindi in-honor doon yung 90 days na lisensya mo, maaring sila rin po, yung bansa na yun ay hindi rin po i-honor dito sa Pilipinas yung lisensya na yun. Yeah, so probably sir, may agreement po Yes, ang bawat bansa. may agreement yan, no? Kasi unfair naman yun na ino-honor natin yung lisensya ng ibang bansa, yung ibang dayuhan. Tapos tayo yung lisensya natin ay hindi i-honor dun sa lugar na yon. So vice versa lang yan, ano? Hindi Yes, rin sir. pwedeng sila lang ang nakakalamang or tayo lang yung nakakalamang sa kanila. Yan, okay. Ngayon, mga ka-SP, hindi lang yung lisensya na yan ang pag-uusapan natin, yung mga international license na yan, no? Ang pag-uusapan pa po natin ngayon ay papaano itong sitwasyon na to. Ang nangyari kasi dito, magpapacamber siya sa isang auto shop. Pagka automatic po ito, kaya yan ang nile-lecture natin, no? Yes, apo. Mag-iingat kayo sa pagmamaneho ng automatic transmission. Parang ano yan kala mo na biglang lumulundag, no? Nagkamali ka ng apak dyan. Sa automatic ha, kaya kailangan matindi po ang control ng paa nyo sa preno at sa accelerator. Sir, kaya rin po yung pag may nag-enroll sa amin, lagi po namin tinatanong kung ano po ba yung sasakyan na inyong mamanehohin. Kasi hindi po porkit magaling ka na sa manual transmission. Magaling ka na rin sa automatic. Oo. Tulad nito. Lalo na kung first time driver po yun, ha? Ito Okay. po ang nangyari rito. Alam niyo, di ba pag kina-camber, so dahan-dahan kang sasampa dun sa camber alignment, hindi kasi yan yung parang lifter style eh. Diretso ka, May akit ng ramp po konti. yan, May may ramp. ramp, oo.
Kaso nawala ng control, dire-diretso. So nabangga niya yung pang-align ng wheel alignment natin. Okay, mga ka-SP, ito pong isang topic pa natin na to, kaya nga naisipan namin gawa ng vlog. Yung may-ari po kasi nito, andyan sa opisina namin para inaayos yung papeles para mag-claim. Ganito po kasi yan. Pagpunta nyo po sa amin, dun sa mga bagong followers namin, ako po ay bago po nagkaroon ng Majesty Driving School na negosyo, ay 17 years na po akong may auto repair shop. Yan, nandyan po yung mga gawaan, malaki-laki po yan, gando po sa dulo. At meron pa kami isang branch dyan sa Damong Maliit. No? Ngayon, usapang claim naman po ito. Pagka kayo nabangga, nadisgrasya at naka-comprehensive insurance ang inyong sasakyan, pumunta lang po kayo sa amin. Kami po bahala magproseso niyan. Tuturuan namin kayo paano yung mga isusulat na affidavit o kaya kung saan kayo pupunta na mga police report kasi yan po ang mga kailangan. At kung ano yung mga requirements na hinihingi ng insurance. In short po, sir, hassle-free. Yes, hassle-free yan. Kaya naman, nakakapagbigay po kami ng kaalaman sa inyo kasi 17 years na nga po namin itong ginagawa. Itong negosyo na to, ang Powerlag Auto Shop. Sir, tanong ko lang, kasi di ba yung nagmamaneho. Tapos sabi nyo nga, aksidente na dire-diretso siya. Yes, oo. So nabangga niya, pwede ba yun, sir, i-claim? Yes. Siya naman mismo ang na, Pwede, yan yung tinatawag na own damage Sir Chris no? Actually, yung nagdadrive po nito, kapatid pa nung may-ari. So, ino-authorize naman siya nung may-ari na kapatid na pwede siya mag-drive. Okay. Hindi naman po pwede na porke nagke-claim lang dapat yung may-ari. Hindi po yun. Basta binigyan ka ng authorization ng may-ari na i-drive yung sasakyan na yan at na-aksidente, makiklaim pa rin po yan. Okay. Yan, So, yun lang. At sana marami kayo natutunan dito sa amin kahit sa maiksing vlog lang. Kung paano mag-claim, tsaka yung foreign license. Yes, sir. At ito po, importante po talaga na ang inyong mga sasakyan ay naka-insured. Yes. Imagine mo, sir, kung ito yung gantong dami, siguro sakit ng ulo mo talaga yan. Oo, Lalo biro na mo. sa enrollment. Oo. Tapos biglang may ganito, kung hindi ka naka-insured. Tsaka ito kasi hood, replace po yan. Replace ng hood, replace ng left headlight, ng front grille, front bumper, kaya tignan nyo, hindi naman sa ako yung nagpo-promote dahil dito sa vlog na to, Pagka sa amin kayo kumuha ng insurance, easy claim, hassle-free, low premium, meron po kaming free towing, mga ka-SP. Hindi yung ibibigay namin sa yung towing, hindi po meron kami sariling towing na pagka kayo na-disgrasya at hindi na talaga kayang tumakbo ng inyong sasakyan, hahatakin po namin kayo or isasakay po namin ng inyong sasakyan sa aming flatbed towing, So, ayan mga ka-SP, sana natuto kayo sa amin dyan sa munting vlog na ito na pwede po mag-drive ang merong foreign license dito sa Pilipinas ng 90 days. Ganun din po ang mga Pilipino pwede rin mag-drive sa ibang bansa ng 90 days. Okay? So, yun lang po. Maraming salamat. Palagi kang safe sa kada biyahe. Mga dami na magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.